Sa wakas, good news, kakapasok lang just now, Tatay Digong update. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng SMNI Integrated News. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ulit. At bibigyan ng reaksyon walang iba, kundi si General Macanas. Syempre suki tayo ni General Macanas. Ayan, syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Pahayag ito ni Congressman Pulong Duterte. Update po sa kalagayan ni Tatay Digong sa ICC The Hague, Netherlands. Ayan, update kay Tatay Digong. Mabuti lang at nalalaman natin ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ito, pakinggan natin si Congressman Pulong Duterte. Ayan. Pwede nyo ibahagi ang PRRD today sa bisita nito sa kanya. Long hair na siya. Long hair. Long hair na. Maligo siya pero wala niya diapil-diapil. Wala na account. Diba si PRRD daw, long hair na, ba? Ay, naligo daw, kailang yung pa hindi isinamang basahin. Si PRRD talaga. Di ba pag naliligo ka, dapat, di ba, una dapat ang paa kasi nga syempre mahirap talaga kapag sa ulo ka nagsimula. Di ba? Dapat si PRRD, sa paa mo muna sinisimulan. Di ba? Bago papanik sa katawan, lalo na malamig sa sa Netherlands. Di ba? Pero baka naman hot bath naman ata yun, no? Mayroon ba silang hot bath? Meron naman no? Meron siguro. Malamig ngayon dahil winter pa to, di ba? O, naligo, hindi isinama ang pa, long hair, ano pa? Okay, natulog lang siya. Sir Paolo, marami pong mga kababayan natin ay tatanong kasi nag-snow white dito sa Netherlands. Kamusta po daw si PRRD sa lamig, sir? Ako naman, okay man ang temperature sa sunod ng isolado man temperature na may mga heater. Kamusta po ang pwede nyo ibahagi ang PRRD today sa bisita nito sa kanya? Long hair na siya. Maligo siya pero wala niya diapil-diapil. Wala na account. Manood ko kay natulog lang siya. Medyo maingay lang mga katunay, no, doon sa background. Pero naiintindihan naman natin, di ba? Sir Paolo, marami pong mga kababayan natin nagtatanong kasi nag-snow white dito sa Netherlands. Kamusta po daw si PRRD sa lamig, sir? Ako naman, okay man ang temperature sa sunod ng isolado man temperature na may mga heater. Ayan, Ayun. hindi daw siya nakakain ng tanghalian dahil natulog lang daw. Natulog. Hindi, sa totoo lang talaga, no, kapag malamig yung panahon, parang nakakatamad talaga magkikikilos. Minsan nakakatamad ng maligo, eh. Parang gusto mo na lang is matulog ng matulog. Lalong-lalo na syempre sa kalagayan ni Tatay Digong, no? Talagang parang gusto mo na lang magpahinga ng pahinga, matulog ng matulog. Lalo dyan sa Netherlands, di ba? Winter. Di ba? Maraming yelo, eh. Kahit nga sabihin natin na walang winter dyan, talagang malamig talaga dyan sa lugar na yan, eh. Yung isang narinig kong update ni Tatay Digong natin galing kay Titi Duterte, ano daw, palagi lang daw siyang kain, tulog at nanonood ng TV.
Kasi sa totoo lang, wala naman talagang ibang gagawin si PRRD dyan. Siyempre, nasa loob siya ng ano, di ba? Pero, siyempre, kung yan ay nasa labas, malamang ko maglakad-lakad dyan, mamasyal-masyal, di ba? Kaya talaga sa loob, kasi talagang wala siyang gagawin, kundi puro ganyan lang. Kain, tulog, manood ng TV, magbasa, parang mga ganun lang siguro. Kumbaga, konting tiis lang PRRD, tiisin mo muna yung ganyan. Para sa akin, kung magandang makakalaya ka kaagad, mas maganda. Pero, sureball yan kapag nagpalit ng administrasyon yan. Kapag 3 years, napagtiisan ni PRRD yan, malamang ko, makakalabas, makakabalik ng Pilipinas yan si PRRD at malamang ko 100% gagala ng gagala yan dito sa Pinas, talaga sa Davao yan, talagang paluluto niya lahat ng paborito niya, malamang, di ba? So, salamat naman. At kasi kung nakakapanood ka pa ng TV, di ba, tumi, palatandaan sa akin yan na nag-enjoy ako kung nung hindi pa ako nakafocus dito sa aking mga vlogging journey. Enjoy ako manood ng Netflix. Lalo na mga Korean teledrama. O, kita mo naman si General Macanas, mahilig sa Netflix. Eh ako pagkatapos ko naman mag-reaction, ako nanonood ako ng mga pelikula. Diba? Sa Lok TV. Lok. Kasi Netflix, diba? Talagang tayo pag alam nyo na, diba? Minsan yun na lang ang nagiging libangan natin Hindi katulad dati ng mga bata-bata pa tayo kung ano-anong libangan na naiisip natin Uminom, magbarkada, maglakwatsa, magpaikot-ikot, diba? Mga ganon. Pero kapag ikaw talaga medyo dumarating ka na sa punto na minsan yung mga simpleng libangan na lang talaga sa'yo, yung mga dating simple lang na libangan sa'yo, is napakalaking libangan ngayon sa'yo. Ganun yan. Parang masaya ka na nanonood ng TV, minsan nagsa-sound trip ka, diba? Ganun. Nagbabago lahat. Pero minsan may mga tumatanda na ganun pa rin. Inom dito, layas dito, lagala doon. Yun yung mga walang yung mga walang sa buhay. Wag naman natin sabihin walang kwentang tao. Pero yun yung mga walang, ewan ko sa mga yun. Nakaka-enjoy. Nakaka-addict. Oo, sa totoo lang. Oo. Netflix. Ako, ganun Kaya na lang wala na ngayon. Medyo makapanood na lang ako kung gabi pag kasi mula alas 7 hanggang alas 5 nakapokus ako sa aking vlogging journey. Hindi katulad noon. Nag-vlog din ako, kaya lang kakaunting vlog ko lang noon. Mamaya pag napagod akong vlog, sige na, manood na naman umaga, hapon, gabi, nanonood ako ng Netflix, napupuyat pa nga ako at nag-enjoy ako. Nakakalibang naman talaga. So, kung ang tatay di ko nakakapanood ng TV, sabihin, nalilibang. Netflix din, pelikula. Oo. So to me, that's good Buti nga news. maganda yun, Buti nga si Tatay Digong, kahit pa paano, nakakapanood siya ron. 'Di ba? Akala natin is walang TV doon, walang kasi minsan pinagbabawal yun, 'di ba? Pero maganda yan kung may television talaga doon. Tsaka naman dapat talaga lagyan naman kahit television si PRRD doon. 'Di ba? Para naman nalilibang. Wala namang kasalanan niyang taong yan Kung meron talagang kasalanan niya na talagang walang yayan si PRRD, kahit na radyong di transistor, wag niyo lagyan. Pero wala naman talagang si PRRD kung tutuusin. 'Di ba? Yan ang taong para sa akin walang ginawang kasalanan sa bansa natin. 'Di ba? Kaya talaga dapat yung mga na yan, mga television na yan, dapat nga lagyan nyo pa ng yan Kung pwede lagyan nyo ng sinihan sa loob, lagyan nyo na ng sinihan 'Di ba? O kaya pasyalan, pasyal nyo sa labas. Sa totoo lang talaga. 'Di ba? Yung mga taong mga buhaya lang dito sa Pilipinas ang gumawa ng kaso ni PRRD. Sila lang talaga ang nakakakita sa sinasabi nilang mali kay PRRD. Pero sa aming mga taong bayan na bumilib
at naniniwala na si PRRD ay matinong tao at walang ginagawang masama sa bansa natin, gusto natin na maging maayos si PRRD. Nakakapanood siya, nag-enjoy siya manood ng TV. Yes. Ayun, natulog lang daw siya, hindi I hope na naka-adjust na siya ng kanyang pagkain. Kasi ang problema sa ating tatang Digong yung Ay, pagkain. dahil bibihira siya makatikim ng Filipino food, more European, I hope na long hair. Oo, kasi balita ako, di ba, hindi niya talaga natitikman, parang hindi pinapayagan na makakain siya ng mga gusto niya talagang pagkain. Magkatsaga-tsaga lang. 3 years lang PRRD. Totoo yan. Di ba? 3 years lang. Once na etong si BP Sara ang maging presidente ng Pilipinas, malamang tapos na ang paghihirap ni PRRD dyan. Di ba? Ano na kaya ang itsura niya ngayon? Long hair na eh. I have never seen our tatay Digong na long hair. Ano lang? Gano'n kaya kahaba po ni PRRD, no? Nakakamiss ang ating tatay Digong, di ba? Baka hindi naman siguro mukhang rakista si PRRD ngayon. Yung kanyang... Ayos na ayos yun, no? Long hair si PRRD, tapos sasakay siya dun sa motor niya, no? Yung malaking motor niya. Para talagang Jefrox na Jefrox dating ni PRRD nun. pagmumura, pagpapakatawa. Doon ko siya nakakita ng opisyal ng gobyerno na may tunay na malasakit. Matapang lang siya sa salita, matapang siya sa mga masasamang tao. Mga adiktos, pinidiktos, mga ano. Kaya lang pagdating sa ordinaryong mamamayan is believe ako sa kanya. May malasakit. Kaya no wonder ang Davao, ito na ngayon ang Davao dahil sa kanyang leadership at salamat naman at nasusunod ito ng kanyang mga anak, yung Duterte legacy. Ikita mo Para sa akin kasi talaga maganda yung leadership ni PRRD na pinakita. Kasi talaga nagkaroon lang ng pandemic. Pero kung tutuusin, nung panahon ng pandemic, mas pinakita niya yung leadership. Diba? Kaya nga kung tutuusin, kung iba ang presidente ng mga panahon na yon, baka hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Diba? Kaya magpasalamat tayo nung panahon na yon, si PRRD yung presidente. Kaya naging maayos tayong lahat. Nakasurvive tayo sa tagal ng panahon na yon ng pandemic. Ngayon nga, walang pandemic, hirap na hirap yung bansa natin. Diba? Oh. Kaya para sa akin, the best yan si Tatay Digong. Anytime this year, plano ko ipasyal ang aking mga apo sa Davao. Akala ko sa Kakain kami ng mga prutas, lalo na... Ako gusto ko din dyan magpunta sa Davao kasi talagang gusto ko ma-experience. Yung matagal ko nang nadidinig dyan na talagang napakaganda ng Davao, talagang napakaayos, di ba? Oo. Na meron nga mga nagsasabi sa akin na, punta ka naman dito sa Davao, kaming bahala sa iyo, ganito, ganyan. Kumbaga, pag may tayo, minsan, punta tayo ng Davao. Kaso nga lang, medyo takot akong sumakay ng barko tsaka aeroplano. Durian. So, ipagdasal po natin ang ating Tatay Digong. Yeah. Nakakatuwa dahil sa mga surveys, tinatalo pa rin niya sina PBBM, tinatalo niya si BP Sara. Marami pa rin ang nagmamahal kay Tatay Digong. At saka kung tinatalo niya yung dalawang yun, si BP Sara pa lang, di ba? Tinatalo niya. Di ba? Kasi talagang pag ganun, nakikita talaga dito na talagang naging maganda yung pamumuno ni PRRD dito sa bansa natin. Kasi kung talagang yan kinasusuklaman at hindi maganda yung naging pamumuno niyan, hindi lalamang yan, hindi mangunguna sa mga surveys yan. Kasi hindi na presidente yan eh. Dapat kung kailan bumitaw ka na, dapat doon lalabas yung mga galit sa'yo. Kaso, yung taong bayan, di ba, hindi galit sa kanya. Ang mga lumabas na galit sa kanya, yung mga tao na talagang nasagasaan niya. Yun ang naglabasan talaga ngayon.
O, pero taong bayan, hindi. Kaya nakakakuha siya ng matataas. Kasi syempre, naglingkod talaga si PRRD talaga sa taong bayan talaga. Ang hindi nila maalis sa taong bayan. Yes. Sabi nga ni Congressman Pulong at ni Mayor Baste, na ipakulong niyo ang aking tatay, ba't hindi niyo maalis yung katotohanan na maraming nagmamahal sa Yes, totoo yan. Correct. Isa na ako. Tayong mga Yes, DDS, isa na ako dun. hindi nila maaalis yung pagmamahal natin kay Tatay Digong dahil sa kanya na natin naramdaman ang tunay na tapang at malasakit. Yes, tama yun. Yung simpleng buhay lang. Kita mo, pagkain niya, pananamit niya, simple. Oh, nagpresidente Saka para siya. sa akin, isa siya sa mga the best president talaga na naging presidente ng bansa natin. Wala kang makitang mansion, wala kang makitang magagarang sakyanan. Hindi katulad ngayon, nako. Kaliwat Kita mo naman ngayon, mamahaling bag. Diba? korupsyon. O yun na ngayon eh. Tapos, sasabihin pa na magpasalamat daw tayo sa kanila dahil ibinulgar niya ang korupsyon itong ating Pangulo. Siya daw ang Binulgar lang pero walang nahuhuli. O diba? At least binulgar. O diba? whistleblower. Nung whistleblower, siya ang dahilan bakit nagkaroon ng korupsyon dahil it's either incompetent siya, wala siyang kalam-alam, or sabi nga ni Para sa akin kasi parang naging maluwag siya eh. Masyado siyang naging tiwala sa mga taong nasa paligid niya kaya nagkaganyan. Kaya umabuso ngayong mga panahon na to. Maniresi, complicit. Kasama siya. O bakit pinabayaan niya na Pinabayaan kasi. Oh. masingitan ang 3 years na budget, 23, 24, 25 ng halos 1.4 Yes. trillion pesos. Imposible hindi alam ng Pangulo. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Ayan mga katunay kayo, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.